ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Christian Limbarin. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Linggo ng mabuting pastol. Tayo sa sarili natin, anong klaseng pastol ba tayo sa mga taong nakapalibot sa atin? Sa mga magulang, anong klaseng pastol ka? Pwede din nating itanong sa linggong ito, anong klaseng tupa ba tayo ng mabuting pastol? Ialay natin ang banal na misang ito para sa intensyon ng ating parokya, pagdasal natin ang ating mga pamilya at ang ating mga personal na kahilingan. In a special way, I would like to ask you to pray for your priests, ang mga taong pastol din ng ating simbahan. Ipagdasal din natin ang mga kabataan na gustong tumugon sa tawag ng pagkapari o pagka-relihiyoso. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng ating kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Binibigyang diin ni Pedro sa mga pinuno ng Israel na ang kapangyarihan magpagaling ay buhat kay Jesucristong taga Nazaret, ang batong itinakwil ngunit naging panulukan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Atong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Atong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili, mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako. Kaysa panalangin niyaong mga tao, higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa pooy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Atong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo akong pinapatagumpay, ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Atong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y magpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili.
Ipinaalala ni Juan na kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, matatamo natin ang pangakong kaluwalhatian katulad ng ibinibigay kay Hesu Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunmay, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama, ay siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Kaninang umaga, at least after the Mass, para akong nag-time travel. Kasi kaharap ko ang Burmese o taga-Burma na deacon. May kasama siyang isang brother na Vietnamese at saka isa ding brother
na Timor-Leste or East Timor, technically from Indonesia. And siguro sa ilan sa inyo, alam na ako po ay naging missionary sa mga countries na ito. Vietnam, Indonesia, and while working in Vietnam, I traveled to Cambodia, Thailand, Myanmar. And then kanina, doon kami sa likod, pinakausap ko yung in Vietnamese. I was speaking in Vietnamese. Nung pinakilala yung Indonesian, in Timor-Leste, no? But I know he understands Indonesian, so nagsalita din akong Indonesian. And then, kulang na lang, sana walang tumabi ditong ibang language like Latin, no? But my brothers and sisters, it is nice to remember several beautiful experiences sa mission. Kahit na kung titignan mo siya uli, ang daming mga challenges. And of course, aside from the challenges, are the difficulties of paano natin or paano ko na maintindihan ang kanilang kultura and how can I bring them and introduce to them my Augustinian way of life as a discalced Augustinian. So, today I am beginning my short sharing about my missionary experience. Because aside from considering this Sunday, the fourth Sunday of Easter, as Good Shepherd Sunday, it is also the World Day of Prayer for Vocations. Huwag naman po nating isipin na ang bokasyon ay para lang o kagaya lang sa amin, mga pare, mga religious na mga madre or brothers. Hindi po. Hindi lang po kami ang bokasyon. Kahit yung mga dalaga at binata na hindi nag-asawa. Ayaw kong sabihin ayaw mag-asawa, but hindi nag-asawa, it is also a vocation. Kayong mas nakakarami na may asawa, that is also your vocation. Kaya tanong ko kaninang umaga, anong feeling mo kung yung anak mo ay hindi sumagot sa tanong na, sa message mong nasang ka? Or yung boyfriend or girlfriend mo, hindi man lang nag-reply ng good morning sa greeting mong, good morning, loves, and hindi ka ni-replyan, anong feeling mo? Or anong feeling mo kung may inutos ka at nagtanong kang tapos na ba or nagawa na, pero wala kang natanggap na reply? Di ba? Ang dami nang dumarating sa isip natin. Ano kayang ginagawa nito? Irresponsible talaga. Hindi man lang nakapag-reply. Hindi man lang nagbigay ng message or oo man o hindi. Sometimes, my brothers and sisters, we are a little selfish. Why? Kung tayo ang nangangailangan ng sagot, demanding tayo masyado na dapat magbigay ng reply or sagot. Pero, kung ang Diyos ang pag-usapan natin tungkol sa ating mga bokasyon or tawag sa buhay, minsan, umiilag pa tayo sa tanong na ano ba or paano natin tugunan ang ating mga sariling bokasyon. Kami, as pare, kayo, as laiko, as mag-asawa, as single, paano ba natin tinutugunan ang ating mga sariling bokasyon? Tayo ba ay much eager? Sabi ko kagabi sa mga anticipated mass ko, sana mainis din tayo sa ating mga sarili kung hindi natin sinasagot ang mga paanyaya ng Diyos. Kagaya ng naiinis tayo pag hindi nagre-reply yung ka-text natin. Sana mainis tayo din sa ating mga sarili kung tayo ay hindi nakakapagbago ng ating mga kaugalian, kung tayo ay inaanyayahan ng Diyos na magbagong buhay. Sana mainis din tayo sa ating mga sarili kung hindi natin ibinibigay ang nararapat na papuri at dangal sa Diyos na kung tutuusin, alam na natin yan. My brothers and sisters, I don't know why na ang gospel today on the Good Shepherd is a very good reminder para sa atin din kung paano natin tugunan ang ating mga tawag sa buhay. As pare, as mag-asawa, as single.
Tanungin mo nga sarili mo, kumusta ka bilang asawa sa iyong kabiyak? Kumusta ka bilang magulang sa iyong mga anak? Anak, kumusta ka rin bilang anak ng iyong mga magulang? Yan, my brothers and sisters, are the different vocations that we have. Na tayong lahat ay inaanyayahan din ng Diyos at tugunan ito. Today, World Day of Prayer for Vocations. Hindi lang para sa mga pari at madre, kundi para sa ating lahat na may tawag ng Diyos na kailangan tugunan. Siguro of course, ang ating kailangan i-respond na vocation is the universal calling to holiness. Ha? Holiness? Sobrang laki naman na word na yan, Father. Magiging banal talaga? Well, actually, yes. Yan ang ating goal. Pero I would like to use at least a more lighter word for it. Ang ating tawag na maging mabuting tao sa lahat ng panahon. At least, maging mabuti lang pala ako. But mind you, it is a very simple word, simple translation na pagtugon din sa ating tawag na maging banal. My brothers and sisters, today, World Day of Prayer for Vocations, Good Shepherd Sunday. Nakita natin makailang beses o narinig natin makailang beses, si Kristo mismo ang nagsabi, "Ako ang mabuting pastor." Ano ba ang kaugalian or pwede nating makita na mga kaugalian ni Kristo as the Good Shepherd? Siguro, looking at our leaders, looking at our pastol, pwede nating makita na ang isang magbuting pastol, dapat may eagerness siya or desire to gabay or to lead. Meron din siya dapat na ready siya to accept constructive criticisms, ready siya na i-criticize din ng kanyang mga tao sa palibot niya. Bakit? Paano siya magiging mabuting pastol kung puro na lang appreciations? Nobody is perfect nga, ika, no? So, minsan, nagkakamali. Paano niya matututunan ayusin ang kanyang pagkakamali kung wala namang magko-correct? Kahapon, sabi ko sa mga pinagmimisahan ko, pag may problema kayo sa pari ninyo, kausapin nyo naman kami. Huwag nyo kaming ipag-chismis. Mas nauna pa ang chismis, nagulat na lang si Father, yun na pala ang kwento-kwento sa lahat ng buong parokya. Kausapin nyo kami and pray na makayanan naming tanggapin ang criticism ninyo. Minsan yang nangyari sa akin sa misyon, sabi ko, kung meron kayong gustong ipuna sa akin, sabihan nyo ako ha, huwag nyo akong i-chismis. Okay, for at least few years, wala namang nag-confront sa akin. And then suddenly, sa birthday ko pa talaga, biglang may nagsabi sa akin, alam mo, Father, minsan moody ka. Alam mo, Father, minsan nakakainis ka rin. I tell you, my brothers and sisters, it was so painful to accept such criticism. Barkada mo yan eh. Kaibigan mo yan nagsasabi sa'yo. Pero nung sinabi niya sa akin na, Father, I am telling you this because I care for you. Na sana, hindi mo marinig sa iba pa kung ano ang dapat mong matutunang ayusin. Yung pain, yung sakit, wala, na-erase. Kasi nakita ko ang authentic concern ng aking parokyano. Kaya my brothers and sisters, minsan hindi kami ready to lead. Minsan hindi kami handa mag-accept ng criticism. Minsan, kami ay hindi, kagaya ng ni-remind ni Bishop sa amin last Christmas, minsan hindi kami amoy, asal, at anyong mabuting tupa. Minsan, masungit ang tupa. Minsan, grumpy ang tupa. Ang pastol. Kaya, please, tulungan nyo rin kaming maging
mabuting pastor. Sa ating ebanghelyo today, narinig natin si Kristo, ako ang mabuting pastor. And then comes the next line, kung ano ang ginagawa niya as the mabuting pastor. Number 1, iniaalay ko ang aking sarili para sa aking mga tupa. How do we offer ourselves as pastors, as shepherds of our communities, of your families, of the people around you? How and what kind of pastol tayo sa mga taong nasa palibot natin? Si Kristo, inalay niya ang kanyang sarili. Si Kristo bilang mabuting pastol, nakikilala niya ang kanyang mga tupa. Pag naririnig ng kanyang mga tupa ang kanyang boses, sila ay tumutugon sa tinig ng kanang mabuting pastol. Dito pa lang, tinanong ko na sarili ko, ano kaya akong uri ng tupa? Yes, I know Christ. Yes, I studied for years who Christ is. Maybe I know all His teachings. Pero ang tanong at hamon para sa ating mga sarili, tumutugon ba tayo sa mga paanyaya ng mabuting pastol? Kilala natin si Kristo. Kilalang kilala natin siya at masasabi natin na meron tayong relasyon sa Kanya. Pero ang tanong, tumutugon ba tayo sa Kanyang mga hamon para sa atin? Para tayo din, kung siya ang mabuting pastol, tayo ay tatawaging mabuting tupa ng mabuting pastol. Minsan kasi, my brothers and sisters, hanggang pagkilala lang tayo, hanggang knowledge level lang tayo. But on the action part, pwede change topic. Pwede iba na lang pag-usapan natin. Yung project ko na lang, yung charitable work ko na lang. Huwag na yung kung ako, paano ako magbago. Kilala ko na si Kristo, hayaan mo na lang ako dyan. Sometimes ganyan tayo. Kasi alam natin na ang pagtutugon natin sa tawag ni Kristo, na-challenge ang ating mga comfort zones. Na minsan, hindi kaaya-aya or minsan, hindi nararapat. Ang pangatlong sinabi ni Kristo na siya ay mabuting pastol, ay inaalagaan niya ang kanyang mga tupa. Paano natin pinangangalagaan ang mga tao sa palibot natin? Parents, how do you take care of your sheep? Porket ba nakikita nyo lang sila sa bahay? Porket ba hindi sila nag-aaway? Okay na yan? How do you take care of your sheep? Do you know them? Do you know the smell and odor of your sheep? Baka kasi magulat na lang kayo, mas kilala pa sila ng barkada nila kesa sa inyo na mga magulang nila. My brothers and sisters, in this day of the Good Shepherd Sunday, tanungin din natin ang ating mga sarili. Una, anong klaseng pastol ako? Pangalawa, anong klaseng tupa naman ako ng mabuting pastol na si Kristo? Sabi nga, the closer we get to the shepherd, the safer we become. Ang paglapit natin ng ating mga sarili sa mabuting pastol or the good shepherd, the more safer tayo sa ating buhay. Ano ba ang mga ginagawa natin sa ating mga sariling buhay upang mas mapalapit tayo sa ating mabuting pastol? Kaya my brothers and sisters, I am sure kilala natin si Kristo. Kilala din tayo ni Kristo. Sana meron din tayong lakas ng loob na pakinggan at gawin ang anuman ang tinuturo sa atin ng ating mabuting pastol. Kung si Kristo na ating mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay
nakikilala tayong lahat at handang alagaan tayo para tayo'y maging mabuting tupa. Sana tayo sa sarili natin ay matutong pakinggan ang boses ng mabuting pastor. Tumayo po. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol ng may pagtitiwala sa kanyang paggabay at pag-ibig sa atin. Ang ating tugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangailangan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamta nawa nila ang kanilang ningning walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan, pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming alay sa
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, kuskus ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Ruperto ang aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo, at ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa at iyong sangkatauhan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang aming patron, kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen.
Yana ng buhay. Tahanan ko'y kanyang pag-ibig. Ang Panginoon, ang aking pastor, wala akong dapat ikaw dalangin ko lamang, O Panginoon, ay magkapagapang ng kalooban. Piling ko man maligayang pag-ibig. Tawagin mo at akayin ng ang Panginoon, ang aking pastor, wala akong dapat ikapagamba. Ang Panginoon, ang aking pastor. Wala akong dapat ikawalang pangamba. Tumayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtaguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkiliki. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong maligtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili, upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Panalangin para sa bukasyon mula kay Papa Francisco. Panginoon ng anihan, pagkalooban mo ng lakas ng loob ang mga kabataan na tumugon sa iyong panawagan. Buksan mo ang kanilang mga puso sa mga dakilang kaisipan at bagay. Kasihan ng lahat ng iyong mga alagad ng mga magkaayong pag-ibig at pagbibigay, sapagkat ang bukasyon ay sumisibol sa mabuting lupa ng mga tapat na tao. Isalin mo sa mga nasa relihiyosong pamumuhay, parokya, ministry at pamilya na may pagtitiwala at biyaya ng maghihikayat ng iba pa upang sakyakapin ang malakas at marangal na landas na nakatalagang buhay para sa iyo. Pagbuklurin mo kami kay Jesus,
sa pamamagitan ng panalangin at sakramento upang magawa naming makipagtulungan sa iyo sa pagtataguyod ng paghahari ng iyong awa at katotohanan, katarungan at kapayapaan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Mga paalala at paanyaya, bilang paghahanda sa darating na kapistahan ng ating patron na si San Jose Manggagawa, magkakaroon po tayo ng Medical Mission Clinic on Wheels sa darating na Sabado, ika-27 ng Abril, kasalukuyang taon, sa ganap na ika-7 ng umaga dito sa ating simbahan. Sa darating na kapistahan ng ating patron, sa San Jose Manggagawa, magkakaroon po tayo ng prosesyon sa ganap na ika-6 ng umaga at susundan ito ng misa sa ganap na ika-8 ng umaga. Ang ating misa konselebrada ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Ito ay pangungunahan ng ating mahal na obispo, Kagalang-galang Ruperto C. Santos, PD. Sa darating din na kapistahan, May 1 ng 2024, magkakaroon po tayo ng binyagang pamparokya sa ganap na ika-11 ng umaga. Magkakaroon din po tayo ng kumpilang bayan sa ika-24 ng Mayo, kasalukuyang taon, sa ganap na ika-7 ng umaga. Sa mga nagnanais pong magpabinyag at magpakumpil, ay magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa iba pang mga detalye. Maraming salamat po. Tumayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.